Kabi-kabilang disgrasya sa kalsada sa Negros Oriental at Sultan Kudarat. Sa Sibulan, Negros Oriental, nasawi sa ospital ang isang lalaking tricycle driver matapos magulungan ng delivery van. Batay sa investigasyon, patawid ang biktima papunta sa palengke nang mabundol siya. Ang driver ng van na galing Iloilo at papunta sa Dumaguete umaming nakaidlip. Sumuko ang suspect sa pulisya pero pinalaya rin matapos magkaareglo ang employer nito at ang pamilya ng biktima. Sa Isulan, Sultan Kudarat, nagkasalpukan naman ang isang truck o pickup truck at isang kotse. Dalawa ang nasawi habang 7 ang sugatan. Wasak at tumilapon ang ilang metro ng makina ng kotse. Sensitibo po ang balitang ito. Patay ang 4 na taong gulang na lalaki sa pang-aabuso umano ng kinakasama ng kanyang ina sa Dasmariñas, Cavite. Ang bata sinakal at kinagat pa raw sa ari. Narito ang report. Mga latay sa likod, pasa, pati kagat sa masiyalang bahagi ng katawan. Yan ang kalunos-lunos na sinapit ng 4 na taong gulang na batang lalaki sa kamay umano ng babaeng kinakasama ng kanyang ina sa Dasmariñas, Cavite. Kwento ng tiyuhin ng biktima, Huwebes ng gabi, nag-inuman ng suspect at ilan nilang kaanak. Pagkatapos daw nito, nakarinig siya ng ingay sa kwarto ng suspect at biktima. Nakita raw niya ang suspect na sinaktan ang kanyang pamangkin. Binato ng tsinelas. Natumba yung bata. Pagtayo ng bata, hinampas ng 3 beses. Tumigil lang daw ang paghampas sa bata nang mapansin ng suspect na nakasilip ang tiyuhin. Kinabukasan, patay na ang bata at mismo ang suspect daw ang nagsabi nito. Ang sinabi ng autopsy, na sinakal yung bata. Tapos may nakita din po sila na kinagat yung ari. Ang 6 na taong gulang na kapatid ng biktima, tila saksi sa pananakit umano ng suspect. Ang sabi niya, naririnig niya lahat ng mga nangyayari. Naririnig niya kung anong ginagawa doon sa kapatid niya. Kahapon umuwi na sa bansa ang nanay ng biktima na isang OFW. Naaresto ang suspect na sinampahan na ng reklamong murder. Sinusubukan pa silang kunan ng pahayag. Sa Cebu City, sinaksak na isang lalaki ang kanyang sariling tatay. Base sa investigasyon, napagsabihan daw ng tatay ang suspect na nagbantang sasaktan ang kanyang nanay. Dala ng galit, sinaksak ng suspect ang kanyang ama gamit ang screwdriver. Sugatan ang biktima. Naaresto naman agad ang suspect na hindi raw nagsisisi sa ginawa. Pero aminado siyang gumagamit ng droga, bagay na sinisita ng kanyang magulang. Sasampahan siya ng reklamong attempted parricide. Very proud si Sanya Lopez sa mga bagong sangre na papasahan nila ng mga brilyante. May napansin daw siya sa mga bagong bida ng Encantadia Chronicles Sangre. Narito ang report ni Bea Pinlac. Pasilip pa lang sa inaabangang Encantadia Chronicles Sangre, pero nakatitindig balahibo na. Nag-reunite kasi dito ang mga 2016 Sangre, kabilang na si Sanya Lopez na gumanap bilang Danaya. Kwento ni Sanya, proud na proud silang ipasa ang mga brilyante sa susunod na henerasyon ng mga Sangre. Nakikita talaga namin yung dedication nila when it comes to work, kung paano sila sa taping. So na-appreciate namin yung focus talaga yung bawat isa sa kanila. Yung talagang kilala nila yung character nila. Makikilala sa bagong kabanata ng Encantadia ang bagong tagapag-alaga ng brilyante ng lupa, si Tera, na bibigyang buhay ni Bianca Umali. Kay Bianca naman kasi ang kagandahan sa kanya, pinapa-feel niya rin sa'yo na you're my mom. And ako din, pagdating doon sa set, pag ready na, kailangan namin ma-feel yung vibe ng ako yung mami niya, ikaw yung anak ko. At talagang hands-on din daw ang paghahanda ng iba pang mga bagong sangre na sina Kelvin Miranda, Angel Guardian at Faith Da Silva. Pinanood nila yung 2016, kailangan nilang aralin because kami kasi yung parents, diba? At kung nabitin daw o mas na-excite ang mga fans na magbalik sa mundo ng Encantadia, ang pangako ni Sanya, marami pa yan. Tutok lang. Simula pa lang yan, pasilip lang yan. para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.